Siya na si Henry ay Mayora Naik TV. Mayora Naik TV YouTube channel. Suportahan natin. Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Alintana. Kaya mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nagbabalik ang iyong lingkod, Mayora Naik TV. At bago natin umpisahan ang ating pag-video reaction, sa araw na ito ay nais ko munang pasalamatan ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at sa lahat ng mga Kalingap partners. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel at nung skip ads po upang mas marami pa po silang matulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan. At ganun din po, suportahan din po natin ang YouTube channel nila Ate Roda Mix Vlog, ni Maria Cosinera, ni Rhea Olarte, at syempre, sampo na sa mga kasamahan kong mga karepa, sina Sil TV, sina Bupel, ayan, at sa lahat na mga reactors ng Team Kalingap. So, at yun nga po, ang ating bibigyan ng reaksyon ay pagbisita nila Ate Ruda doon sa dating biyanan ni Melanie. At dito natin bibigyan ng reaksyon. So, bumisita doon ang Team Brooks kasama nga si Ate Ruda. Tinanong nila doon ang dating biyanan ni Melanie. At ito ay sisimulan na po natin ang kanilang pag-interview sa dating biyanan. Pero sa pagkakakilala nyo kay Melanie, makakaya bang wakwakin si Melanie o masulsulan ng ibang tao? Awan ko lang, pero sa estimate ko, may sarili siyang pag-iisip. Sa palagay nyo ba, kayang ipagamot ni Melanie si Rina sa St. Luke's? Kasi yun ang sinabi niya sa barangay. Yan ang di namin alam. Yung mga baboy na inaalagaan niya doon, ikaw lang magpapakain. Ikaw nagpapakain ngayon. Ilan yung mga... Yung baboy doon ay ambit ay si Otso. Hindi ko sigurado, pero hindi namin alam sa hindi namin alam kung ano yung sino natulong sa kanya, hindi ko alam. Pero may natulong. Wala yung may natulong. Hindi namin alam. Hindi natin alam. Oo, wala mang problema. Walang problema. Dahil ganito yan kasi, inisip ko. Nandito siya, hindi pa naman siya nakakabot sa Manila na yung anong pangalan ng pinagagamutan? St. Luke's. Opo. Hindi naman niya alam yun. Kung wala sa kanya nagtulong, at wala nagsabi, hindi niya makarating. Yes, opo. Tama. Di ba? Ayun, narinig natin yung biyanang lalaki ni Melanie. Alam niya na hindi marunong si Melanie sa Maynila. At narinig natin mismo sa kanya na ang sabi nga niya ay kung walang tumulong kay Melanie ay hindi niya mapupuntahan ang Maynila. So, confirm natin na mayroong tumulong talaga kay Rina. So, nakikita naman natin ngayon, di ba? So, ayan, tuloy tayo. Ano naman lang sa akin? Pero hindi namin alam kung may nagtulong. Pero pasalamat pa rin tayo. Oo. Salamat. Wala namang masama na tumulong. Oo. Iyan pa pasalamat natin. Karapat pangalit may nagtulong. Ako nga yun, sana at kung talagang totoong tinutulungan, ay pabor ayon sa kanya. Yes. At pabor din naman sa amin. At para bagang kung sa tinuturing ko rin may isang kapamilya. Siyempre, manugang mo ay. Punta siya rito. Oo nga. Ang turing ko, talagang parang anak. Oo. Pero, Mas malapit pa nga sa amin. kaya maano ko lang yung sinabi mo kanina, biglang nagtataka ka ba't biglang nagtatawa siya doon sa nakita mo siya tumatawa ng mga tawa. Ano yung una mong napansin nga pala? Ayun siya na nga yun. Nakaupo po siya dyan. Tuninong malayo ang kumbaga sa parang may tinatag. Dito natin malalaman na itong biyanan na lalaki ni Melanie ay siya ang magpapatunay kung anong nakita niya sa kilos ni Rina nung time na yon na si Rina ay nandyan sa kanila. Siya, pag biglang tumawa. Sabi ko, bata, ito ba't ganito ito? Hindi, pero
binaliwala ko. Baka naman ang kapoy may naisip lang na maganda. Kaya biglang nagtawa siya. Oh, di ba? Oh, yung pag may napanood kang maganda, tapos nasagi sa isip mo, di ba? Wala. Wala siyang cellphone. Wala siya cellphone. Basta mayroon sa natanaw doon parang gano'n. Oo, parang ganun. Sa may kalsada. Parang may tinatanaw lang siya na hindi kumakuanan. Basta nakabuo Sa tumawa na lang sa bigla. Biglang tumawa. Tapos umalis. Paglakad niya pa, parang Kimot-kimot. Oo, bata, ito parang naiiba yata. Pero hindi ko sinabi doon sa ina. Patay mali siya sa akin. Then meron kaming kunay. May nakaburol. Oo. Ayan, Nay, Tay, alam nyo na si Rina ay kinuha ni Melanie sa Kalingap. Alam nyo. Nalaman lang namin. Huli lang. Ito lang, ano lang. Pag-alis nila. Yun lang talaga. Anong sabi ni Melanie po sa inyo? Wala man. Hindi man Alam nyo na nagkabaranggayan? Oo, sinabi sa akin. Pero yun lang naman nagkabarangay. Wala mo nakikita sa akin na kung ano. Ay kami mo kung anong pinipilit sa akin. Ito lang sabi ko nga sa kanya kay Melanie. Parang ano. Kasi kung ano sabihin niya, sabi ko, pag-usapan na lang niyo kung anong maganda. Dahil kung anong nasa ayos, doon ka. Wala man pong problema sa sa Kalingap yan. Kasi kami man po, ay ang pag-angad lang din namin is kabutihan ni Rina. Kabutihan ni Rina at saka yung... Yan, narinig natin si Ate Roda nagsalita at yan nga sabi ni Ate Roda ay walang iba na pakay sina Ate Roda, yung kabutihan pa rin ni Rina ang nasa isip ni Ate Roda. Siyempre nga naman, parang anak na ni Ate Roda si Rina kasi more than 1 year niyang inalagaan si Rina. Nadanas niya kung gaano kahirap mag-alaga na katulad ni Rina na mayroong alam niyo na, may something si Rina. Kaya, ayan, pinapatunay nga ng ni Kuya, yung biyanan ni Melanie, na kung ano yung obserbaran niya sa kilos ni Rina. At yun na nga sabi niya, ay nakatingin sa malayo na tumatawa at lumalakad na kumikinding-kinding. Kaya inignore niya ito. Hindi niya pinaalam kay Rina kung ano yung nakita niya dito kay Rina. So, tuloy natin. Iwasang baba si Melanie. Yan, kung may tumutulong, okay lang namang sabihin niya, may tumulong sa akin, kaya ako dadalhin si Melanie sa si Rina sa St. Luke's, yung ganon. Wala pong problema yan sa Kalingap. Kung may tutulong na iba, mas maganda. Yes. Basta purpose. Opo. At gusto ng Kalingap. Lalo na sa Kilaban. Na hindi siya babalik sa dati. Kasi maganda na ngayon, hindi na sa Nakita ni Nana yun? sa bulod. Kumakanta-kanta na. I mean, hindi na masyadong bulod, tama ba? Hindi na nga masyado. Hindi ba, no? So, na-improve siya dahil sa pag-alaga ni Roda sa Kalingap. Nung pumunta nga kami doon, di pumunta ako. Tapos siya po sa akin. Kilala ka na? Kilala talaga ako. Oo, nakita mo. Mas maliit pa talaga. Kilala na kami. Nakita niya si Nanay doon sa tindahan. Malaki ang pagbabago. Malaki ang pagbabago talaga. Meron mang akong pagbabago sa kanya. Basta ang isa lang ang masasabi nyo, si Melanie ay isang Maanong magulang, maasikaso siya. Mapagmahal sa mga anak. Mapagmahal siya sa mga anak. So sa tingin nyo, hindi niya pababayaan talaga sa Ay, hindi talaga yung pababayaan. Hindi yung pababayaan. Yun ang saya. Ay, kung iba pa itong mga apo na lang. paano yan, Nay, no? Paano yan? May lumalabas na kwento na si Rina daw ay dadalhin sa ibang bansa. Sa tingin mo, papayag si Melanie ng gano'n? Wala naman. Ibang bansa na yun. So it means, Malayo. Yun, pinto lang yun. Mga pinto lang yan. Hindi. Hindi mangyayari yun. sa tingin mo, hindi papayag talaga si Hindi Melanie? ko sakaling halimbawa lang, nagkatotoo yun. Sa tingin mo kaya, siyempre, anak niya yun yung sitwasyon sa kalusugan niya, maalala niya yun. Baka mag-uuri sa dun eh. Sa pag-iisip ko na eh. Kaya sa estimate ko hindi papayag. Hindi. Yan ang Sana alam. At saka, si Tatay Nestor, hindi rin yan papayag. Basta ako, kung malalaman ko na dadalhin sa Ibang bansa. baka ako mapagsabi, ba't dadala mo dun? Ay, ano na,
Kawawa naman. Malayo Anong na yun. gagawin doon? Walang pamilya. Doon na yan natuluyan. Walang pamilya doon, ano? Oo, walang pamilya. Kung ano ang mangyari doon, ano pa man. Yun naman usapan lang natin. Usapan na. Usapang At least ngayon, maliwanag na at napatunayan ninyo na si Melanie ay isang mabuti. Ay, mabuti na talaga yan si Ako talaga yung magkakapagsabi. Awan ko lang sa ating nung iba ay Pero kayo, pero sa ating matagal yun, nagkapisang matagal. Siya ang nagsusuporta talaga. Talagang maayos na bata. Pinadadala niya ng Sa mga bata. pambaon. Hindi nagpabaya. Hindi nagbabaya si Melanie. Dalawa yung apo mo sa kanya na si Danica at saka si Desiree. Alam na alam ko. Kahit nung naroon pa yun doon, yung anak niyang panganay, si Rena, dinadalaw yan nun. Kay tatay. Medyo, ano lang yun, noong parang nagkasira yung mag-ama. bakit nga ba nagkasira sila tayo? Anong dahilan nun? Bakit? Bakit kaya nakasira si Melanie at si Tatay Nestor? Sa anong dahilan? Kasi ayon dito kay biyanan ni Melanie, siya ang nagsiwalat, siya ang nagkwento na parang mayroon ngang na hindi pagkakaunawaan itong ni Melanie at ni Nestor. Hindi natin alam kung ano yun. Idea ka? Magkasundo si Tatay Nestor at si Melanie. Yun ang hindi ko alam. Kung bakit. Doon nagdalang-dalang yun. Kasi hanggang ngayon, Oo. Parang matabang ang Yan, ating pakitungo. pakitungon niya doon sa ama niya. Ay, mas ano pa nga sa amin eh. Mas malapit pa si Melanie sa inyo. Kasi kung alam sana natin kung ano ang problema nila mag-ama, baka pwede natin magpaayos. Oo. Kapag ayos sila, Oo, kaya yan nga din sana, na malaman sana din Hindi ko natin. maintindihan nga At kung mas bakit maganda yan. sana na, siyempre, mag-ama sila baga, dugo. Magkaayos. Sabi-sabi pati babae yan. Ay, sila siya babae. Babae yan. Si Melanie. Pangalawa yata yan si Lani sa... At yan, anak niya si Rina, unang anak niya ni Lani. Yun namang asawa, yung mga intindihan, wala naman, hindi ko naman tinatanong. Hindi kami nag-uusisat, baka kung sabihin mo, dahil pakialam mo sa buhay. Kaya nga. Mayroon pa ga. Yan, ito yung part na ito na tama na rin naman itong biyanan ni Melanie at hindi naman nga daw siya nagtatanong kay Melanie kung sino ang ama ni Rina. Kaya marami ngayon marami ngayon ang napapaisip na kung sino nga ba ang ama ni Rina kasi ang tagal-tagal na nilang hinihintay na lumabas ang tatay ni Rina, natulungan man lang si Rina pero walang tatay na lumabas si Rina. So, hindi nila alam kung sino talaga ang tatay ni Rina. Ay, kung sagutin ka pa na ngayon, sasama ang loob. Huwag na lang magtanong. Huwag na lang magtanong. Kaya kahit ako na yun, hindi Pero ako ang alam nyo, taga dito lang yung tatay ni Rina. Hindi nga ako nagtatanong kung taga saan. Mahirap pa magtanong. Kahit ba Hindi kayo din alam ng anak nyo. Hindi. Kahit ba kayo ay taga rito, basta Ay, hindi po talaga, missing in disguise talaga yung tatay ni Rina. maliban lang kung talagang siya ang magsalita sa akin, at yun, sasagutin. Nabira lang kung lumitaw talaga yung tatay ni Rina, ano ba? Oo. At hindi din pala taga-kwento si Melanie ng buhay niya. Ang basa, hindi naman kami nagtatanong. Hindi naman kami sa Basta maayos ang pakitungo niya sa akin, sa amin. Pumunta siya rito. Okay, kung pag napunta rito, para sarili din niya ito eh. Siyempre, Ganun din. kasi sanay naman siya dito ay. Ilang taon sila namin nanirasan dito sa bahay. Ay, matagal. Matagal dito. Matagal dito. Nagtira dito sa akin. Nung magkasakit sa asawa niya, ano yan, ganito yan. Dahil kuninig, doon na muna kayo. Alam ko, sakit na yung anak ko. So, ayan, hanggang dito na lang ang ating video reaction sa hapon na ito at hintay lang tayo kung ano yung update dito sa tatay ni Rina dahil maraming nagtatanong kung sino nga ba ang ama ni Rina. So, hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless us all. Bye-bye.